mga ka-indie, no? Pasensya na po at ngayon lang ulit tayo makakapag-live sa araw na ito dahil gawa po ng mga nakaraang bagyo at mga nakaraang araw malalakas po yung ulan na dumating sa ating bansang Pilipinas, no? So, naghihintay po ako ng mga mag-shoutout kung okay po yung ating sound, no? Paki-shoutout po doon sa ng ating live streaming ngayon sa araw na ito. Kung meron po tayong sound at okay po yung ating audio, paki shout out po bago po tayo mag-umpisa, no? So maraming salamat at hanggang ngayon hindi pa po tayo pwedeng makapag-live sa ating live streaming doon sa ating channel, no? Meron po konting nalabag yung ating channel kaya okay lang po yon. So at pasasaan din at matatapos din po yung ating yung tawag dito, yung ating penalty doon sa ating YouTube channel na nalabag, no? Paki-shoutout po kung okay po yung ating sound bago tayo magpatuloy, no? So maraming salamat at nandito po, mayroon na po tayong mga viewers. Paki-shoutout niyo po mga ka-indie kung okay po yung ating sound, no? Paki-comments lang mo po para magpatuloy po si Brother Mel sa ating gagawing talakayan. So napakaganda po ng ating magiging topic, yung mga principal heresies o mga maling mga katuruan na lumitaw sa panahon ng mga early Christian at tatalakayin po natin yung mga iyan. Kung okay po yung ating sound, paki-shoutout po bago po tayo magpatuloy para sa ating magiging talakayan sa araw na ito, no? Shoutout po mga ka-indie. At bago po ang lahat, maraming salamat din po sa lahat ng nagbibigay sa atin ng material, spiritual, financial na suporta, no? Hindi na po natin i-mention ang kanilang mga pangalan. Ang lalo na po yung nagdaang bagyong Rolly, no? At saka ng iba pang nagdaang bagyo, lalo ng Kabikulan, no? Na nasalantang grabe ng bagyo. Ipagdasal po natin sila na way makarecover po sila sa mga nasira nilang ari-arian at lahat din po yung mga buhay na nasawi during that time ng typhoon. Ganon din ipatuloy tayo magdasal sa mga frontliners natin at sa lahat din po ng mga OFW sa iba't ibang panig ng daigdig, no? Ipagdasal po natin sila. Paki-comments po yung ating sound kung okay po bago po tayo magpatuloy para po sa ating magandang usapan at talakayan sa araw na ito. Kung okay po yung ating sound, paki-shoutout naman po para po tayo ay magpatuloy sa ating gagawing talakayan sa araw na ito, no? Paki-shoutout po at ako po ay naghihintay at tayo ay magpapatuloy. Muli, go bro Melchor. So, sildo po natin kung okay po yung ating audio, no? Paki-amirfill yung audio po natin, no? Paki-timbrihan ako kung okay po yung ating audio upang may adjust pa natin, mahina ba o malakas ba. No, pansamantala, dito po muli muna tayo magla-live streaming palagi sa ating In Defense of the Truth page dahil meron pong konting nalabag na protocol doon po sa YouTube channel natin. Pero okay lang po yun. At least alam natin na ganun pala kahigpit si YouTube channel na hindi pwedeng mag-live doon. Yung minor na walang accompanied ng adults, no? Salamat at least kahit papano hindi naman ganun kahaba yung tatakbuhin ng ating penalty, no? Pero bagkus patuloy pa rin tayo magsasama-sama at patuloy pa rin tayo magkikita-kita dito sa ating In Defense of the Truth page. So okay po ba yung ating signal para po doon nanonood para po tayo magpatuloy? Muli, ang video pong ito ay pwede nyo pong i-share, i-like, and subscribe, no? Ito po ay pag-aari ng In Defense of the Truth page at In Defense of the Truth channel, no? Salamat, Resty Balyos. Okay, salamat ang audio natin kasi wala na pong bagyo. Kasi mga nakaraang araw ay malalakas po yung bagyo na nagdaan, no? Tatalakayin po natin dito yung mga heresies, no, na hanggang ngayon ay patuloy na ginagamit ng ating mga separated brethren para yanigin at atakihin ng mga anti-Catholic ang ating pananampalataya at pinaniniwalaang doktrina ng ating simbahang Katoliko. Nandito po tayo upang ihayag ang katotohanan tungkol po sa ating pananampalatayang Katoliko.
Salamat sa Diyos at mayroon tayong magandang audio, no? Una-una, during the early Christian church, no, gaya nga nung ating pagninilay doon sa ating partner na kay Sis Marilo Nicolas Pascual, yung kanyang everyday na pagninilay, no? Tinalakay niya na po ito, binanggit niya lang kung sino-sino yung kagaya ng yung mga tinatawag nating secession, mga Donatism, Patripacianism, no? Doon po nag-ugat Apollinarism, Montanism, kaila Donatis, no? Yan po yung mga erehe na mga lumabas na mula yan po sa ating simbahang Katoliko during the early Christian church. Lumabas po yan at nagtayo ng kani-kanilang paniniwala, no? Kaya nga ang sabi doon sa unang Timoteo na ginagamit ng ating mga kaibayo sa pananampalataya, unang Timoteo 4:3, no, ang iba ay magsisitalikod, no? Hindi po yung Katolik po ang natalikod, kung hindi itong mga pag-uusapan nating mga principal heresies, no, na ating tatalakayin. Sino ba itong mga principal heresies na tumalikod at nagturo ng ibang katotohanan sa itinuturo ng ating simbahang Katoliko, no? Ano ba ang turo ng ating simbahan bago tayo pumunta sa principal heresies na ating talakayin, no? Ano ba 'yon, no? Kung meron po kayong CCC, ito po ang sabi ng ating CCC, no? Sa CCC paragraph 2089, ganito po ang sabi, no, sa ating incredulity is the neglect of revealed truth or the willful refusal to assent to it. Heresy is the obstinate, post-baptismal denial of some truth which must be believed with divine and Catholic faith, or it is likewise an obstinate doubt concerning the same. Apostasy is the total repudiation of the Christian faith. Schism is the refusal of submission to the Roman Pontiff or of the communion with the members of the church subject to him, no? Yung mga tumututol sa Catholic faith, yung ayaw tanggapin o nagpapailalim o nire-refuse o nagsasubmission dun sa Roman Pontiff o dun sa ating simbahan o dun sa ating Santo Papa, hindi sila nagpapailalim at nagpapasakop sa simbahang Katoliko, bagkus sila po ay nagkaroon ng tinatawag nating schism, ay tinatawag nating heresy ng mga katuruan na hindi naman itinuro ng mga early Christian, lalo-lalo na yung mga church father, no, at ang mga apostol, no. Yun po yung tinatawag na heresy at yun po yung ating tatalakayin sa araw na ito. Salamat, Winnie Bonilla Ibe, no. Nandito yung ating kaibigan na magaling ding apologista, no. Salamat. So yun po yung tinatawag na heresy na kinokondem ito doon sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2089, no. Kung meron po kayong Catechism ng Pilipinong Katoliko, bago po doon, another na paragraph uli para magpatuloy po tayo. Ito naman po ang sabi dito sa paragraph 817. Ganito po ang sabi. In fact, in this one and only Church of God, from its very beginning, there arose certain rifts, no, which the apostle strongly censures as damnable. But in subsequent centuries, much more serious dissension appeared and large communities become separated from full communion with the Catholic Church, no? Nagkaroon ng kanya-kanyang grupo-grupo o communities, no? During the early Christian Church, alam na ng simbahan niya na mayroong mga lilitaw, no? Kaya kung babasahin natin ang unang Timoteo chapter 4 verse 3, yun po ang tinutukoy na yung iba'y magsisitalikod. Hindi po yung patungkol sa Catholic Church. Patungkol dun yun sa mga Katoliko na mga early Christian member na lumabas sa tunay na simbahang Katoliko. Yun po ang patungkulan nun. Tatalakayin natin kung sinong mga communities ang mga lumabas doon at mga pinakalat nilang mga principal heresies o mga maling katuruan, no? Tuloy natin. Sabi rito, tuloy natin, no? For which often enough, men of both sides were to blame. The raptures that won the unity of Christ's body. Here we must distinguish heresy, apostasy, and schism. Do not occur without human sin. Ayan. Where there are sins, there are also divisions, schisms, heresies, and disputes. Where there is a virtue, however, there also are harmony and unity, from which
arise the one heart and one soul of all believers, no? Nakita nyo na yung sinasabi dito, no? Sa 8:17, napakaganda ng sinasabi. Sabi dito, in fact, mamaya na po natin babasahin yung inyong mga katanungan, no? Pagkatapos po ng ating live streaming, magbabasa po ako. Kung meron po kayong katanungan, itanong niyo po dito. Sabi dito, in fact, in this one and only church of God, from its very beginnings, there arose certain rifts, no? May mga lumitaw na during that time, mayroon na, no? Which the apostle strongly censures as damnable. But in subsequent centuries, much more serious dissension appeared and large communities became separated from full communion with the Catholic Church. Paragraph 870, no? Mayroon ng mga communities na nagtayo gaya ng sinasabi natin, no? Nagkaroon ng Secession, Donatism, Patripassianism, Gnosticism, Albinism, Arianism, no? Na lumitaw. Yun po yung ating tatalakayin ngayon, no? Ito naman po ang tinutukoy sa ating CCC na Tagalog o yung sa katisismo para sa mga Pilipinong Katoliko, sa mga Katolika po. Ito po ang sabi, no? Sabi dito, napakaganda po ng sinasabi. Paragraph 1394. Ang pagkakaisa ng simbahan bilang isang gampanin. Isang malalim na ugat ng iskandalo sa harap ng daigdig ang pagkakahati-hati ng mga Kristiyano. Ang mga opisyal na pagtiwalag sa pagkakaisa ng simbahan ay ang mga sumusunod. Ano yun? Una, erehiya o yung heresy, ang matigas na pagtanggi o pagdududa ng isang binyagan sa isang katotohanang kailangang paniwalaan dahil sa pandiyos at katolikong pananampalataya. Ayan, no? Yung erehiya, no? Pangalawa, yung tinatawag nating apostasya or apostasy. Ang lubos na pagtatakwil sa kristyanong pananampalataya. At pangkatlo, iskisimo o yung sisim, no? Ang pagtangging pailalim sa Santo Papa o paglayo sa pakikipag-isa sa mga kaanib ng simbahang sumasakop sa kanya. Ngunit higit na malapit sa maraming Pilipinong Katoliko ang mga pang-araw-araw na balakid sa pagkakaisa na siyang nilalaman ng babala ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Ito po yung sabi ni San Pablo sa Galacia, chapter 5, verse 20. Pagkapuot, pagkagalit, pagninibugho, kasakiman at pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi at pagkainggit, no? Yan po ang dahilan ng apostasy, yan ang dahilan ng sisim, at yan ang dahilan ng erehe. Naiinggit dahil lumalago yung simbahan during that time, naiinggit dahil gusto na sila yung mamuno sa community na tinayo ng Panginoon, gano'n hindi naman sila authority. Kaya nagkaroon ng mga erehiya, nagkaroon ng sarili nilang doktrina, nagkaroon ng sarili nilang pag-iisip, no? Unang-una, yung erehiya. Pangalawa, yung apostasy. Ang pangatlo, yung sisim, no? Diyan po nagumpisang lumabas yung mga community na nasa loob ng simbahang Katoliko at nagtayo ng kani-kanilang mga pamamaraan ng mga aral na kanilang ituturo. At tatalakayin natin kung sino-sino ang mga yan at anong taon yan mga nagsilitawan na mula sa pagiging Katoliko, sila po ay lumabas, no? Gaya ng sinasabi sa unang Timoteo 4:3. Sila po yung tinutukoy doon. Tuloy natin. Sabi dito, hinahadlangan ang mga ito ng tunay na pakikipag-isa sa mga Katoliko at gayon din ang lehitimong ekumenikong pakikipag-ugnayan sa mga tapat at di Katolikong Pilipinong Kristiyano. Kaya nga nagkaroon tayo ng ecumenism, no? Sa panahon ngayon, Year of Ecumenism, inaanyayahan natin sila na bumalik para sa pananampalatayang Katoliko at maging isa. Kaya nga ang sabi, di ba, one faith, one God, one baptism, no? Inaanyayahan sila ng ating simbahan, kaya nakikipag-dialogue tayo, nakikipag-debate tayo, inaalam natin kung ano yung stand nila, na ayaw nila sa Katoliko, bagkus binaabot natin na ito talaga ang tunay na stand ng simbahang Katoliko at hindi ito inimbento lamang during that time ng mga panahong iyon, no? Ito po ay pinagtibay ng mga iba't ibang konsilyo. Dangat nga lamang dahil nga sa inggit, sabi ni San Pablo, pagkakabahagi, pagkakakampi-kampi, lumabas yung tinatawag na heresy, apostasy at schism, no? Sino-sino yung mga yan, no? Unang-una, ang tatalakayin natin ay yung principal heresy. Sino-sino yan? Unang-una, si Arian, no? Si Arian, obispo to, si Arian during the 3rd century, no? Arianism.
was the first great heresy which rocked the infant church, no? Yung maliit pa yung simbahan na tinayo natin Panginoon. Ito yung namayagpag na erehe na nagpakalat na si Kristo ay hindi tunay na Diyos at patuloy itong ginagamit ng iba pa nating mga kaibayan sa pananampalataya. Hindi na natin i-mention ang kanilang name, pero alam niyo naman na sino tong nag-a-adapt o ginagamit yung heresy teaching na ito sa panahon natin ngayon, no? Hindi na natin i-mention. Sabi dito, Arianism was the first great heresy which rocked the infant church. Its founder was Arius during the time ng 336 AD, no? Who denied that Christ was God, saying he was inferior to the Father. The church champion against Arianism was the Saint Athanasius, no? Si Saint Athanasius ang kumontra dito, no? At ito ay pinagtibay during the time ng council, no? Yung mga council, no? The church champion against Arianism was Saint Athanasius, and the heresy was condemned at the first general council of the church held in Nicene in 325, no? Doon pinagtibay yung kina-counter ni Arian, no? Dahil si Arian ay talagang obispo to, obispo to na kumakaunter sa pagiging Diyos ni Kristo, no? Kaya during that time, nagpatawag ng konsilyo upang husayin ang tunay na bilip ng pananampalataya tungkol sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Naging kaaway at kalaban ni Arian sa tagpong ito ay si Saint Athanasius na dumipensa sa pagiging divine ng ating Panginoong Diyos na si Hesukristo. Isa na yan. Another, Manichaeism, no? O Manichaeism, no? Was founded by Mani, no? Si Mani to, no? Catholic din to, no? Was founded by Mani 216 to 276. A Persian, it taught that in the beginning there existed two opposing principles, one good and other evil. Those two fought for supremacy and the world was created. Christ had no real body, and he has come to teach men the distinction between the kingdoms of light and darkness, to assure the triumph of the kingdom of light. Marriage, the use of meal and wine, and ordinary work were forbidden the elect. St. Augustine refuted Manichaeism, and it was finally condemned in the 12th General Council, the 4th Council of the Lateran in 1215. Ayan, no? Si Manichaeism o si Mani, no? Mga Catholic to, no? Mga clergy to sa simbahang Katoliko na nagpakalat ng mga maling katuruan, pero dahil sa ating mga church father, mga defender, no? Mga defensor ng Catholic faith gaya ni Saint Athanasius at ni Saint Augustine, kinondem sila at talagang binira yung kanilang maling paniniwala at ipinrove nila na iyon ang paniniwala ng early Christian church. Next, yung tinatawag na Macedonianism, no? Si Macedonius po ang founder nito. Ano yung belief na pinakalat nito? Macedonianism was founded by Macedonius, died in 362. It denied the godhead of the Holy Ghost and was condemned at the First Council of Constantinople in 381, no? Yung Macedonianism, dinidenied niya yung godhead ng Holy Ghost, was na hindi daw yun ay yung pagiging kasama ng Godhead dun sa Holy Trinity, no? Yun yung Macedonianism, no? Yung mga hindi naniniwala sa Trinity, no? Hindi niya pinaniniwalaan na yung Holy Ghost ay kasama doon sa Godhead na hindi Diyos, no? So sa panahon natin ngayon, buhay pa rin yung mga yan, no? Patuloy at patuloy yang bumabangon. Matagal nang inilibing sa hukay yan na magagaling nating mga church father. Matagal nang kinondem yan, matagal nang binaon sa hukay yan, at patuloy silang bumabangon sa hukay. Narito po ang ating mga modernong defender, no? Na maraming mga kabataan tayong nakikita na bumabangon din upang labanan ang mga erehe na mga multo ng nakaraan, at patuloy po natin yan ibabalik kung saan sila ibinaon ng ating mga early Christian church fathers, no? Kaya natutuwa ako pag nakakakita ako ng mga youth na masigasig na nagtatanggol sa ating simbahang Katoliko. Nandito po tayo, magsama-sama tayo. Kung yan ay bumangon muli sa hukay, huhukay po ulit tayo at muli nating ibabaon ang mga heresy na lumitaw during that time na ibinaon na ng mga church father. Nandito tayo at sama-sama tayong ibabaon uli natin sila sa hukay, no? Paulit-ulit man silang bumabangon, paulit-ulit din nating ibabaon sa hukay ang mali nilang paninimpalataya at atake sa simbahang Katoliko, no? Pelagianism, no?
Oh, was founded by Pelagius. Actually, itong si Pelagianism na ano nito si ano nakuha nito yung ni Saint Augustine, nakuha nito yung konsepto ni Pelagius, no, yung Pelagius, no. Kaya during that time, nung nakita ni Augustine na mali yung kay Pelagius, tinanggal niya yon, no. Pero na-impluwensyahan siya nito ni Pelagius, no. Sabi dito, Pelagianism was founded by Pelagius, who probably came from Britain. It denied original sin, no? And taught that the grace actual or sanctifying is unnecessary. Saint Augustine was the champion of the orthodoxy against the heresy, which was condemned in the Council of Carthage in 418. Afterwards confirmed by the Pope at the General Council of Ephesus in 1431, no? Nakita yung mga church father natin, sila yung dumudurog at bumabasag sa mga maling aral at mga erehes na mga erehiya na pinapakalat ng mga ating mga binabanggit. Sila yung mga champion, no? Kumbaga sila yung mga destroyer, no, sa during that time. Dinedestroy nila yung mga maling aral, yung maling katuruan na hindi naman tinanggap sa mga apostol. Sila yung champion para durugin ang mga erehe na yan. At hanggang ngayon, yung yan ay dinurog na, patuloy pa rin itong nagbabangunan, no? Kaya nandito yung mga kabataan nating mga apologists na defender, no? Natutuwa ako, no? Patuloy pa rin silang nakikipaglaban para muling ibalik sa hukay ang mga erehe na bumangon sa hukay. At yan lamang po, yung mga erehe na yan ay multo lamang yan ng nakaraan at patuloy nating ibabaon at ibabaon yan sa hukay, no? Nestorianism, si Nestorian, no? Was founded by Nestorius, Bishop of Constantinople, died in 451. 4th century lumitaw si Nestorian. It taught that there are two separate persons in Christ, one of which Our Lady is the Mother. She is not Mother of God. Yan yung Nestorian heresy, no? Of one which Our Lady is the Mother, she is not Mother of God, but only of the man Christ. Nestorianism was condemned at the Council of Ephesus in 1431 and at the Council of Chalcedon in 1451, no? Si Nestorius yung mga umatake ng maling aral na actually ang turo ng simbang si Kristo ay mayroong isang persona pero may dalawang nature, both human and divine. Kay Nestorian, dalawang persona, no? Hindi po dalawang persona si Kristo, isang persona na mayroong dalawang nature. Yun po ang turo ng simbahan, kaya kinondem nila yung tinuturo ni Nestorian, no? Another, hanggang ngayon, nakalitaw at hanggang ngayon, bumabangon yan at ganoon din siya sa pag-atake kay Mama Mary na hindi raw siya Mother of God. Panahon pa yan ni Nestorius at binasag at patuloy na yung binabaon sa hukay ng mga early church father na ngayon ay patuloy na bumabangon. Nandito po tayo at hindi yan makapananaig dahil matagal na yang ibinaon at patuloy nating ibabaon yan sa hukay, no? Another, yung tinatawag na monophysitism, no? That's called Eutychianism. Si Eutychians ang nito, no? Naggawa ng ere na to na tinatawag na monophysitism, no? Tinatawag din itong Eutychianism. It's named after the Eutychus, no? Si Eutychus, a monk, no? Isang monk, gaya na sinabi ko, yung mga binanggit kong mga pangalan, mga dating mga clergy yan sa simbahan na lumabas sa atin, no? At nagtayo ng sarili nilang mga katuruan at community, no? Yung monophysitism, si Eutychus yun, a monk. It denied that there are two nature in Christ, no? It was condemned at the Council of Chalcedon in 1451, no? Si Eutychianism o yung monophysitism hindi naniniwala sa dalawang nature ni Christ, no? Yan. Marami tayo ngayon, mga lalo-lalo na yung mga separated brethren natin, no? Ganito, yung mga binabasa natin, mga kinokondem ng mga early Christian, kinokondem ng mga council, hanggang ngayon, taglay-taglay nila yung mga kinondena na, inilibing na sa hukay, patuloy pa rin nila itong pinagbabalik-balik at pinagbabangon-bangon, no? Semi-Pelagianism, ayan, was an error of some saintly monks who lived near Marseilles about 428, no? Semi-Pelagianism, mga monk to, no? Mga abot. Pag narinig yung salitang abot, mga monk yun, no? Ito na naman, lumitaw na naman itong semi-Pelagianism, no? Who lived near Marseilles about 428
They said that the beginning of faith and the first desire for goodness arise from man's powers alone, without the help of God's grace. It was condemned at the Second Council of Orange in 529 AD, which was confirmed by the Pope Boniface II. Nakita mo, kinokondemn na no, during that time, no? Yung mga ere na yan, kinokondemn na ng simbahan. Pero bakit patuloy na bumabangon? Dahil nandiyan ang mga demonyo, ang mga masasamang espiritu na patuloy na binubuhay, yung mga kinondemn na, yung mga kumbaga mga dinisregard ng mga heresy dahil gagawa ng masasamang espiritu para gibain ang simbahan ng ating Panginoon, patuloy nila itong binabangon at patuloy itong binabangon sa hukay. Kaya po patuloy po natin yan ibabaon muli sa hukay at ating ililibing yan, no? Monothelitism o yung monothelite heresy, no? In the 7th century, denied the existence of a separate human will in Christ. It was condemned at the Third Council of Constantinople in 680. Kinondemn na yan yung monothelite heresy at saka yung monophyllite heresy, no? Matagal na pong kinondemn na yan noong 1787, pero hanggang ngayon patuloy na bumabalik at bumabangon. Yan po ay mga multo na lamang ng nakaraan. Kaya yung mga multo ng nakaraan, patuloy po natin yan ibabaon sa hukay, no? Iconoclasm, no? Ito po hanggang ngayon, no? Na sa modernong panahon, ang daming nag-iconoclasm, no? Lalo-lalo na yung mga galit sa mga rebulto, no? Kinondemn na po ito, patuloy pa rin itong ginagamit ng ating mga separated brethren, yung pagbabasag ng mga rebulto, no? Sabi dito, iconoclasm or image breaking was originated under the leadership of Leo the Azorian, no? Si Leo the Azorian noong 7th century, no? 741 AD siya namatay, no? It rejected all veneration of images. It was refuted by St. John Damascene and condemned at the Second Council of Nicaea in 787. No, yung iconoclasm na pinangunahan ito ni Leo the Azorian, even si Muhammad nagkaroon din ng tinatawag na iconoclasm, no? Kasabay nito ni Muhammad, no? So, during that time, no, kinondemn sila, no? Dahil hindi naman talaga natin dinidiyos at hindi natin sinasamba kailanman yung mga holy images sa loob ng simbahan. Kaya, kinondemn yan. Na hanggang ngayon, ay dogma na ng ating mga separated brethren, no? Ginawa itong dogma ng mga ng mga bago, no, mga makabagong Kristiyano kuno, lalo-lalo na yung mga separated brethren, na dinogma na nila yan na puro rebulto ang kanilang tinutukoy at tinutulugsa. Kaya yan ang kanilang dogma. Okay, no? Yung tinatawag na Greek heresy and schism, no, was led by Photius, no, si Photius, no, yung tinatawag nating the Greek heresy and schism was led by Photius, who was intruded into the See of Constantinople in 857. He was deposed and condemned by the Fourth Council of Constantinople in 869. But the schism was later complete by the Patriarch of Constantinople, Michael Cerularius, who in 1054 rejected the supremacy of the Pope and established the so-called Greek Orthodox. Dito na nagkaroon yung tinatawag na paghihiwalay ng Greek at saka Eastern at saka Western Church na during that time, no? Yung binabasa ko. Which is heretical because it teaches that the Holy Ghost proceed from the Father alone and not from the Father and the Son. Yung tinatawag lang Piloke, no? Dito sila nagkaroon ng schism, no? Yung Eastern Church at saka Western Church. At hindi nila pagtanggap doon sa Patriarka at doon sa Pope, no? Doon, isa rin po yun, no? During that time, no? Next is Berengarius, no? Siguro yung iba dito, hindi nyo pa naririnig yung mga pangalan ng mga heretiko na to at yung mga ginagamit nilang principal heresies, no? Nandito po tayo ipaalam kung ano yung mga herehe na kanilang pinakalat during the early Christian Church at hanggang ngayon, taglay-taglay ng mga nag-claim na sila raw ang true Christian at true church. Gayon ang kanilang pinangangaral ay pinulot at kinuha lang nila during that time ng mga kinondemn na mga heretic teaching, no? Ito pa. Si Berengarius, no? 999 to 1088 AD was
archdeacon, no, was the archdeacon of Angers in France and denied the real presence of Jesus Christ in the Eucharist. Ito yan, yung nagdi-deny na hindi raw present. Na hanggang ngayon, taglay-taglay pa rin yan ng ating mga separated brethren. No? He was condemned at Rome in 1078 and died reconciled to the church. No? Bago namatay, nakipag-reconcile sa simbahang katoliko. No? Si Berengerus, no? Sigurista. No? Dahil alam niya, pag ikaw ay heresy at hindi ka nagbalik sa simbahang katoliko, alam mo na yung kalalagyan mo. Kaya itong si Berengius, sigurista, no? Na bago mamatay, nakipag-reconcile doon sa simbahan. Albigensianism, no? Albigensianism, yung mga Albanians, no? Ito yung mga pinersecute during that time na Inquisition ng mga secular authorities, hindi ng mga clergy, no, mga secular authorities. Yung pinersecute nila yung mga Albigensian, yung sinusunog yung simbahan, minirape yung mga madre, pinapatay yung mga early Christian. Ito yung mga pinersecute during that time, no? So called after the people of Albi, kaya Albi ang pangalan, Albigensianism, si Albi, no? In the south of France was really a revival of Manichaeism, no? Revival niya to, no? Ito yung revival ng Manichaeism, no, ni Mani, no? It taught that there are two gods and two Christs. No? It denied all the sacraments and the resurrection of the body. It recommended suicide and condemned marriage. It was condemned at the Third Lateran Council in 1179 at the Fourth in 1215, no? Kinokondem yung marriage, pero nire-required na magpakamatay, no? Parang ito yung sa kaibayan natin sa pananampalataya na pag kinakailangan magpakamatay ka sa pamamagitan ng kinikilala nilang Diyos, meron ka raw reward. Parang ito yung Albigensian, nandito nila inadapt siguro yung ganung teaching, no? Another, yung Waldensianism, si Waldo, no? Ito naman, Waldensianism. No, magagamit natin to kung saan natin makikita, kung saan natin malalaman, kung saan pinulot na mga separated brethren natin yung ganong paniniwala at aral nila na sinasabi nila ay biblical daw. Hindi nila alam yung tinuturo sa kanilang mga heresy ay galing doon sa mga multo ng nakaraan at pinupulot ng kanilang mga pastor at muling ibinubuhay. No? Hindi nila alam yan. Kaya nandito po tayo, isisiwalat po natin yan. Waldensianism was founded by Waldo, a merchant of Lyons about 1175 AD. It denied purgatory. Yan, ito. Hanggang ngayon, no? Ayaw na ayaw yan ng mga separated brethren natin. Nag-umpisa yan kay Waldo, no? Kay Waldo, no? Prayer for the dead and indulgence na hanggang ngayon ayaw din ng ating mga, di ba, mga modernong heresy natin hanggang ngayon kinokondem yung prayer for the dead, kinokondem yung purgatory, no? Galing yan kay Waldo, no? Kaya Waldensianism ang tawag natin sa turo nila na kumokondem doon, no? Akala nila yon ay biblical, hindi nila alam galing yon sa heresy ni Waldo. Okay, no? Claiming the practice Christianity in its pristine purity, it maintained that it's gravely wrong for a judge to pronounce a sentence of death, for anyone to take an oath, or for the clergy to own any even smallest property. Waldensianism was condemned at the Third Lateran Council in 1179. Matagal na silang kinondem, pero patuloy at patuloy ang bumabangon sa hukay, no? Si Wycliffe 1324, si John Wycliffe, no? Noong 1324 to 1384. Nakita nyo, no? Sunod-sunod kung paano natin ina-identify yung kanilang mga heretic teaching at sino-sino itong nagpasimuno ng mga heresy, no? Ito. Was probably a Yorkshireman. He claimed that the Bible is the sole rule of faith. Ito na yung nagpapisa ng Bible alone bago si Martin Luther, si John Wycliffe, no? Na hanggang ngayon, taglay-taglay pa rin ng mga separated brethren natin. Hindi nila alam kung kanino galing yon, no? Hindi nila alam kay Wycliffe yon, no? Okay. The Pope is not the head of the church. The will is not free, and the transubstantiation or yung changing of bread and wine at Mass into the body and blood of Christ is untrue. Now, ayan. Also, that man is bound to sin, and God approves of sin. He claimed that confession is useless.
that sinful clergy should be executed, and that mortal sin invalidates the use of ecclesiastical powers. These errors were also taught by John Huss, no? Si John Huss din, nagturo din ito, pareha sila ni John Wycliffe, no? During that time, noong 1369 to 1415, si John Wycliffe at saka si John Huss. In the Bohemia, after Wycliffe's death, and were condemned by the Council of Constantinople in 1414 AD. Nakita nyo na kung saan nila pinulot, kung saan nanggaling yung mga erehe na itinuturo at ikinakalat at ini-inject nila sa mga Katolikong Kristiyano na hindi nakakaalam ng katotohanan. So, dito natin malalaman kung saan nanggaling yung mga ganong katuruan nila. No? Inihahayag natin dito, nawa maging silbing aral po para sa atin dito na malaman kung saan nanggaling ang mga ganong erehiya na akala nila ay turo ng pastor nila yung no. Ito po ay turo ng mga taong binabanggit natin na nagpasimula ng mga erehe against sa katotohanan. No? Lutheranism was started 1517 by Martin Luther, died 1546. It is based on the double principle of invincible concupiscence and justification by faith alone. Luther taught that the private interpretation of Scripture denied the Mass. Ayan na yung ano ni Martin Luther. Ridiculed indulgence, abolished confession and mortification, denied papal supremacy, and repudiated clerical celibacy. His doctrines was condemned by the Council of Trent, which met from 1545 to 1563. Ayan, yun mga turo ni Luther na about indulgence kasi nag-oppose siya ron, nakita niya yung abuso na to, no? Actually, hindi naman talaga lalabas si Luther. Ang gusto lang ni Martin Luther ay yung ma-reform, no? Hindi niya dahil na politika, kaya dahil nakita niya may mga sumusuporta sa kanyang mga galit sa simbahang Katoliko na sinuportahan siya na politika, ayun, kaya nag-alburuto itong ating kapatid na Katolikong si Martin Luther. Siya po ay monk, no? Agustinian yan, kung di ako nagkakamali, Agustinian monk yan. Okay, no? Next is Calvinism. Ayun na. Was founded by John Calvin, died in 1648. It is essentially absolute predestination by a direct act of His will. God wills the salvation of some and the damnation of others. Man, vitiated by the original sin, has no free will. Calvinism is now represented by the Presbyterian Church. It was condemned at the Council of Trent. Ayan, no? Kung mayroon po kayong mga Presbyterian Church, no, mga galing po yung aral na yan kay John Calvin, no? Okay. Jansenism, no, was founded by Jansenus, died in 1638. Who was the Bishop of Ypres? Nakita mo na, mga galing to, mga Katoliko to sa atin kaya sabi, magmumula na rin sa inyo, magsisilabas, ano, di ba? Mamaya babasahin natin yung mga talata na sinabi, magmumula na rin sa inyo, magsisilabas ang mga tao, no? At sabi niya naman, ang iba'y magsisitalikod, mga Katoliko po itong mga to na nagsilabas sa simbahang Katoliko. Sila po yung tinutukoy dito ng Biblia at hindi po yung simbahang Katoliko mismo, no? Si Jansenism. Who was Bishop of Ypres? It taught that men are not complete, free from eternal porters. Some of God's commandments are impossible. Good works by the unbelievers are sinful, no? Biro yung good works mo, sinful pala yun sa kanila, no? Kaya yung ibang mga kaibayo natin, no, hindi raw kailangan yung good works, only faith alone, no? Hindi nila alam yung pagdidinay ng good works ay galing niya kay Jansenism, no? Okay. And Christ did not die for the whole race, but only for a few privileged souls. These errors of Jansenism and other of himself and his followers were condemned by Pope Urban VIII in 1642 and by Pope Clement IX or 11 in 1705. Mga kinomdem na yan, mga nireject na yan, mga ibinaon na sa hukay yan, pero patuloy at patuloy pa rin bumabangon, no? Kaya nandito tayo, ibabaon uli natin yan sa hukay, no? Sama-sama tayong mga Catholic faith defender, mga apologies, na ibalik natin ang multo ng nakaraan na bumabangon sa hukay, ang mga heresy na to, sama-sama natin silang ibaon muli sa hukay. Kung paano ito ibinaon ng mga early church father, kinondem ng ating mga pope at ng simbahan,
Magtulong-tulong tayong muli at nandito tayo upang muli silang ibaon sa hukay at ang multo ng nakaraan na yan at kahit sila'y patuloy na bumangon at dumalaw, patuloy tayong maghuhukay upang sila ay ibaon doon, no? Modernism, ayan, sino ba nagpauso nito? Is a heresy that denies all supernatural religion, divine revelation, the divinity of Christ, and the authority of the church. Yung mga modernism, alam natin kung sino yung mga modernong panahon ngayon na hindi naniniwala sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, no? Tapos sasabihin nila sila daw ang mga maliligtas, no? Yan yung mga modernism, no? At ganyan parang ito rin po yung Arianism, no? Sabi rito, the divinity of Christ and the authority of the church, it teaches that the religious soul must draw from itself the objects of the motives of its faith and realize the existence of God from the inner conscience and craving after the divine. Modernism was condemned by Pope St. Pius X, who called it the summation of all error. The French leader of the modernism was the Alfred Lossy. Yan ang nag-imbento ng modernism, no? Si Alfred Lossy na nakinondem ni Pope Saint Pope X ang nag-condemn sa modernism na yan, no? Siya ay namatay si Alfred Lossy namatay noong 1919, no? Modernism went extinct after the condemnation of St. Pius X, 1907, but then re-emerged during the after Vatican Council II, na yung tinatawag na SSPX, na tinayo ni Lefebvre, no? Hanggang ngayon, kinokondina ng mga follower ni Lefebvre itong Vatican Council II, no? Noong 1962 to 1965, and remained right through the rest of 20th century into the 21st century. Many of the laity would even unwittingly uttered modernist beliefs when they would saying things like, "The church does not teach that anymore," which is an extension of the modernist error that beliefs change with time and people perception of the truth, no? Saan libro ko po yung binabasa? Dito po. This is the faith. Ayan, no? So, nagbigay po ako kung papaano at saan napulot yung mga modernong panahon natin ngayon na nagsisilitawan yung mga heretical teaching na yan na mulat sa pulpa. Kinokondena na at patuloy po nating kokondenahin at muling ibabalik yan sa kanyang pinanggalingan, no? Unang-una, tayo pong mga Katoliko, brothers and sisters, ang tunay na nasa katotohanan, no? Bakit? Sino ba itong mga tumalikod sa katotohanan? Ito po, no? Kung meron po kayong talata, basahin natin yung Tito, no? Sila to yung mga heretiko o mga heresy, principal heresies na tinutukoy natin dito sa binasa natin. Unang Tito 14, no? Nandiyan, basahin natin. Ang sabi dito, pakinggan natin. At huwag nang maniwala pa sa mga alamat ng mga Hudyo o sa katuruan ng mga taong tumalikod sa katotohanan, no? Huwag nang maniwala sa mga superstitious belief, yung mga katuruan ng mga Hudyo, yung mga dietary law ng mga Hudyo, yung wag na raw, at sa mga taong tumalikod sa katotohanan. Huwag maniwala diyan, no? Yun ang ating gagamitin sa kanila, no? Huwag na tayong maniwala sa mga taong tumalikod sa katotohanan. Sino yun? Yung mga binabanggit nating mga pangalan, sino yung founder, ano yung mga ipinakalat nilang heresy, no? Ano pa? Bakit sila tumalikod? Ito ang sabi ng ating banal na kasulatan, no? Hebreo chapter 6, basahin natin, no? Dito sa Hebreo, kung meron po kayong Biblia, sundan niyo po at isulat niyo po ito, magagamit natin to. Hebreo chapter 6, verse 4 hanggang 6. Nandito po, sabi dito. Sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Dati naliwanagan na sila. Naliwanagan na yan. Mga Katoliko nga yan eh. Mga monk pa, mga priest pa, mga pari pa, no? Sabi niya, sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Dati naliwanagan na sila.
nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang maghahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang maakay at magsisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang pinapapako sa krus at nilalantad sa kahiyan ang anak ng Diyos. Yan yung mga heresy, mga erehiya na lumitaw during the early Christian church. Nakalasap sila ng bautismo ng Espiritu Santo, nakalasap ng katuruan ng simbahan, nakalasap ng kaloob ng Diyos, pati ang salita ng Diyos ginamit nila, pero tumalikod sa katotohanan. Yan ang babala ng Hebrew chapter 6 verse 4 and the following verse, no? 2 Pedro, basahin naman natin yung 2 Pedro 2:21. Ayun na po ang sabi ng 2 Pedro 2:21. Basahin po natin. Sabi dito, ito pa ang sabi, no? Mabuti pang hindi nila natutunan ang daang matuwid, kaysa matapos matutunan ang banal na kautusan, itinuro sa kanila ay tumalikod sila dito. Ayan, no? Ang ganda ng sinabi ng sulat ng 2 Pedro 2:21. Mabuti pang hindi na nila natutunan ang daang matuwid, kaysa matapos matutunan ang banal na kautusang itinuro sa kanila, ay tumalikod sila dito. Ayan, nakita niyo yung no? Sa pulto, sa mga nasa pulpo nitong mga talatang ginagamit natin, yung mga principal heresies at kung sino yung mga founder at nagpakalat na mga maling katuruan, no? Another. Sa 2 Timoteo, no? 2 Timoteo 3:8. Ito ang sinasabi, no? 2 Timoteo 3:8. Ano ang sabi dito? Sabi dito, basahin natin. Sabi dito na ating at tulad ni Janes at Hambres na sumalungat kay Moises, sila ay sumasalungat din sa katotohanan. Wala silang iniisip na kabutihan at hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Yan yung mga sumasalungat sa katotohanan na hanggang ngayon patuloy nilang kina-counter, kino-contest ng mga anti-Catholic ang simbahang Katoliko. Kagaya din sila, wala silang pinag-iba kay Hanes at Hambres na sumalungat kay Moises bilang pinuno ng Israelita at bilang leader at tagapanguna ng Israelita. No? Ganun din sila. Sumalungat din sa katotohanan, wala silang inisip na kabutihan at hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Yan yung mga erehe na nagtayo ng kanilang community at nagtayo ng kanya-kanyang aral at paniniwala na hanggang ngayon ay kalat na kalat sa ating mga separated brethren na patuloy na tumituligsa sa ating simbahang Katoliko, no? Another, sa 2 Pedro, kung babasahin natin 2 Peter, no? Ito naman ang sabi ng 2 Peter chapter 2 verse 2. Sabi dito, marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan at dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay mapaparatangan ng masama. Ang dami nilang pinaparatangan, marami silang bintang sa simbahang Katoliko, kaysa yung doktrina, yung mga iskandalo, yung mga lahat, mga ginagamit nilang paratang sa simbahang Katoliko, pero hindi nila magiba-giba, no? Marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan at dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay mapaparatangan ng masama. Patuloy nilang pinararatangan ng masama ang simbahang Katoliko. Pero ang sabi ni Jesus, even the gates of hell shall not prevail against it. Napakalinaw, no? Another. Sino ba itong mga ito na tumalikod na to? Gaya ng sinabi ko, no? Sino ba to? Yung patuloy na ginagamit ng ating mga kaibayo sa pananampalataya. Sa unang Timoteo 4:3, no? Ayan, basahin natin. Ang tinutukoy dito sa 4:3, no, sa uno muna. Maliwanag na sinabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga panlilang na espiritu at sa mga katuruan ng demonyo. Ang mga katuruang ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling ay may manhid na budhi. Ito yung mga binanggit kong mga pangalan kung sino yung tumiwalag sa simbahan during that time, no? Sila po yung pinapatungkulan nito, yung mga Gnosticism, Donatism, Arianism, Sabellianism, Apollinarism, lahat ng zism
No? Sila po ang pinatutungkulan nitong unang Timoteo 4:1 hanggang 3. At sa panahon natin ngayon, yung mga modernong tumutulig sa simbahan, kasama din po sila dito. No? Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa, ang mga ilang uri ng pagkain, ang mga pagkain nilikha ng Diyos upang kainin may pasasalamat ng mga pananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Ang simbahan po hindi nagbabawal sa paring mag-asawa. Meron silang tinatawag nating vow of celibacy kung bakit hindi sila nag-aasawa, no? Ngayon, kung ang vow of celibacy nila yun ay ayaw na nilang i-renew, pwede po silang lumabas sa pagiging pare at mag-asawa. Hindi po doktrina ng simbahan yon, kundi yan ay disiplina ng simbahan. No? Celibacy is not the doctrine of the church. It is a discipline of the church. Okay, no? Hindi natin yan doktrina at hindi natin dogma yan. Vow of celibacy is not the doctrine of the Catholic Church, but it is a discipline of the church. Okay. Okay. Balik naman ulit tayo, no? Basahin natin yung 2 Corinto. Ito naman ang sabi ng 2 Corinto na dapat nating tandaan, no, brothers and sisters, na ating gagamitin para sa kanila. Sa 2 Corinto, basahin natin. 2 Corinto chapter 13 verse 8. Basahin natin. Anong sabi dito? Sapagkat hindi namin maaaring kalabanin ang katotohanan, wala kaming magagawa kundi tanggapin ito. Yan ang sulat mismo ni San Pablo sa mga taga-Korinto. No? Wala kami sapagkat hindi namin maaaring kalabanin ang katotohanan, wala kaming magagawa kundi tanggapin ito. Kaso, hindi ito matanggap ng mga tao na nasa loob ng simbahan na lumabas, ayaw nilang tanggapin yung katotohanan. Even si Apostol San Pablo, ayaw nilang kalabanin yung katotohanan, no? Sabi niya, wala silang magagawa kundi tanggapin ito. Ito yung katotohanan na hanggang ngayon, na hawak-hawak natin sa loob ng simbahang Katoliko na ayaw tanggapin ng mga separated brethren natin na patuloy na umaatake sa ating simbahang Katoliko. Sa 2 Thessalonians, no? Sa 2 Thessalonians. So, kunin niyo po yung mga talatang ginagamit ko, no? At pwede niyo pong ituro. 2 Thessalonians, chapter 2, verse 10 hanggang 13. Ito po ang sabi. Sabi dito, gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila. Mas pinili pa nila yung mga turo ng mga heresy, o mga turo ng mga taong gumawa ng ganong katuruan kaysa yung katuruan na nasa loob ng simbahang itinayo ng ating Panginoong Kristo. 11. Dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Ang daming napaniwala niyan. Kung ikaw ay Katoliko at hindi ka nag-aaral ng iyong pananampalataya, ng doktrina mo at hindi mo ito inaaral, mapapaniwala ka niyan, no? Pwede kang mailigaw niyan, no? Sa gaya ng sabi, dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu sa kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. 13. Mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kaming magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo kabilang kayo sa mga unang pinili upang magkakalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa inyong pananalig sa katotohanan. Tayo po ang nasa katotohanan. Marami nga lang pong mga Katoliko na hindi alam na sila ay nasa tunay na katotohanan. Pag lumipat sa ibang sekta, sasabihin nila nakita na nila yung katotohanan, no? Kasi that time, doon pa lang mag-aaral ng Bible. Pero nung nasa simbahang Katoliko, hindi nagsisimba, hindi nagdadasal, hindi nagbabasa ng sisisi, hindi nagbabasa ng Biblia. Tapos pag lilipat sa ibang sekta, sasabihin nila nakita nila yung katotohanan, no? Doon mo makikita ng ating mga separated brethren na dating mga Katoliko na kapag lumipat sa ibang sekta, doon na mag-aaral at magninilay sa Biblia at pararatangan na ang kanilang pinanggalingang simbahan na mali daw yun. No? That is wrong. No? Fallacy. No? Okay, tuloy natin. Sa 2 Thessalonians 2:15, ito ang sabi, no? Sa 2 Thessalonians 2:15, sabi dito ng sulat ni Efeso sa mga taga-Thessalonian. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo batay sa sinabi at isinulat namin, no?
May mga oral tradition, written tradition, ang mga early Christian church, even ang mga apostle o apostolic tradition na dapat nating paniwalaan dahil katotohanan yun na wala dyan sa ating mga separated brethren. The church is the pillar and foundation of truth. Unang Timoteo, no? Sa Timoteo 3:15 hanggang 16, nandoon, no? Sa 2 Timoteo din 3:15, nandoon dito yung ano yung salita ng Diyos. Kaya huwag po tayo magpapalinlang mga kapanalig. Nandito po tayo, yung mga bumabangon na mga herehe, yung mga erehe na patuloy na tumutulig sa simbahan, patuloy po natin yan lalabanan at patuloy natin silang ibabalik sa hukay at sa multo ng nakaraan. Okay. Sa unang Timoteo, masahin naman natin. Sa unang Timoteo, kung meron kayong Bible dyan, unang Timoteo 2:4, ganito ang nasasaad. Basahin natin. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Kaya nandito tayo, no? Gusto ng simbahan natin, ang lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan at lahat ng tao ay maligtas. Pero yung itinuturo ng ibang sekta, sila lang ang maliligtas. Hindi yun ang turo ng simbahan at ng Biblia. Ang turo ng kanilang mga leader, ang tinuturo sa kanila, sila lang daw ang maliligtas pagdating ng araw ng paghukom. At ligtas na rin daw sila, sabi ng ating mga modernist na mga separated brethren. Pero ang gusto ng simbahan, lahat ng tao maligtas. Ang gusto ng Biblia, ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Sila lang daw ang maliligtas. Pero wala pong ganun sa Bible. Ang gusto ng Biblia, ang gusto ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas. Okay. Okay, tuloy natin, no? Super linaw ba yung pixel natin ngayon, no? Okay, another. Doon sa unang Timoteo 3:15, kung babasahin natin, no? Kung babasahin na 3:15, ang sabi dito, kung hindi nyo man ako mawarit makarating agad ay malaman kung ano ang dapat maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahay ng Diyos na buhay sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Church is the pillar and foundation of truth. Tandaan natin, ang fullness of truth ay nasa simbahang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Yung sa ating mga separated brethren, mga partial truth lang yun nasa kanila, na nasa atin din, no? May mga partial truth sila na yung partial truth na nandoon, nasa simbahan din natin yon. Dahil ang simbahan is the pillar and foundation of truth. Sasabihin natin, sa simbahan ba, sa ibang sekta ba, wala bang makikitang truth? Meron, partial lang. Pero ang partial nila na yun, na pinangahawakan ng partial truth, nandoon din sa ating simbahan. Dahil the church is the pillar and foundation of truth. Kaya matuwa tayo mga kapanalig, kapananampalataya, na swerte tayo at hindi natin naisipang umalis sa simbahang Katoliko. Bagkus, tinatawagan ko kayo bilang mga kapanalig, kapananampalataya, aralin natin ang ating pananampalataya at ipagtanggol natin ang simbahang Katoliko. Now, another. Hebrew 2:1. Ito ang sabi sa Hebrew 2:1, no? Kung babasahin natin. Hebrew 2:1. Ito ang sabi. Basahin natin. Kaya nga dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo mailigaw. Hebrew 2:1, no? Ano sabi? Kaya nga dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo mailigaw. Hold that truth, no? Panghawakan natin ang katotohanan na nasa atin, ipagtanggol natin ito. Yun po ang sinasabi ng ating banal na kasulatan at ng mga early church father na kumonde na sa mga erehe na during that time na nagsulputan that time at patuloy na bumabangon sa modernong panahon. Panghawakan natin ito upang hindi tayo mailigaw at defensahan natin ito, no? Susunod, yung topic ko sa susunod, kung paano natin didefensahan yung Catholic faith at kung paano ba tayo tinatawag ng simbahan para depensahan ang Catholic faith. Magbibigay po tayo ng mga talata sa Bible at mga
dokumento ng simbahan na lahat ng mga Kristiyanong Katolikong binyagan ay mayroon pong responsibilidad sa bawat isa na ipagtanggol ang pananampalataya. Yun po ang susunod nating tatalakayin sa ating susunod na pagla-live streaming. Pasensya na po kung hindi po kami nakakapag-live sa YouTube, no, medyo nagkaroon kami na labag kaming protocol na pinairal ng YouTube. Kaya wag po kayong mag-alala, direct po ito sa YouTube. Pagkatapos nito, i-upload po namin ito sa aming YouTube channel at mapapanood nyo rin po ito, no? So maraming salamat sa inyo. Ano pa ang bilin ng Biblia, no? Sabi nga dito ng ating banal na kasulatan, no? Ano pa ang bilin? Doon sa John, no, sa 2 John, sa ito ang bilin ng Biblia natin sa 2 John chapter 1 verse 2, anong sabi? Sapagkat ang katotohanan ay nasa atin ngayon at magpakailanman. No? Hebreo 2:1 at 2 John chapter 1 verse 2. Sapagkat ang katotohanan ay nasa atin ngayon at magpakailanman. So nakita natin mga kapananalig, kamananampalataya, nasa atin daw ang katotohanan, nasa atin ngayon at magpakailanman. Kaya maraming salamat sa patuloy na tumatangkilik sa ating YouTube channel, sa ating Facebook live dito sa page natin, no? Inuulit ko po, pag nawala na po yung aming penalty sa YouTube channel, doon na po tayo magkikita-kita, no? Pasensya na po, nakagawa po kami ng hindi namin alam na yung pala yung protocol ng YouTube channel. Wag po kayo mag-alala at makakabalik pa rin po tayo sa YouTube. Medyo nag-strict lang ang YouTube, no, na hindi namin alam na bawal pala yung mag-live ng minor, na kinakailangan pala may kasamang adult, no? Pero ang ginagawa namin pagkatapos namin mag-live ay aming itong ina-upload sa ating YouTube channel. Muli, maraming salamat sa inyo. Nawa yung aking binigay na sharing sa inyo ay magbigay ng courage para patuloy tayo magpatuloy at hawakan na nasa atin. Ipagtanggol natin ito. Kung ang mga erehe na during the early Christian Church, kinondenan na ng mga pope, kinondenan na ng mga council, nandito po tayo hindi para kondenahin sila. Kung hindi, ibalik muli sila sa hukay na kanilang pinanggalingan at ibalik sila sa mga multo ng nakaraan. Kung ang mga multo ng nakaraan na yan ay patuloy na bumabangon sa kanilang mga hukay, sama-sama po tayo, muli nating ibabalik sa hukay ang mga multong bumangon sa nakaraan. Narito po muli si Brother Melchor Manalili na nagsasabing, tindigan ang tama, ipagtanggol ang katotohanan, no? Maraming salamat sa mga taong patuloy na sumusuporta sa atin, no? Pagdasal din natin, patuloy natin ipagdasal, no, yung pang nangyayaring eleksyon doon sa Amerika, no, na kung ano yung kalooban ng Diyos na sino ang manalo, wala tayong magagawa kung anong kalooban ng Diyos, no. Ganon din yung mga nabiktima ng bagyo doon sa parting Bicol, no, na ipagdasal po natin sila kasi sila kalunos-nulos po ang kanilang sinapit. Ganun din po yung mga taong patuloy natin pinagdarasal, si Sis Nengbi, si Sis Margie Ko, yung kanilang recovery, si Sis Apple, no, na kanyang pag-ofera sa kanyang ovary, pagdasal din natin sa anak ni Brother Marco Evangelista, pagdasal din natin siya. Ganun din po kay Chris Velasco at kay Evelyn Benaflor, no. Ganon din po, patuloy po rin natin ipagdasal ang mga kapatid natin, mga yumao, lalo na yung nangangailangan ng awa, na may makatagpo sila ng awa. Pagdasal din po natin ang lahat ng mga OFW sa iba't ibang panig ng daigdig. Ganon din ang mga taong patuloy na nagbibigay suporta, material, pinansyal at espiritual dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyo. I salute you. Hindi po namin i-mention ang inyong name. Bahala na po ang Diyos na magbalik sa inyo ng siksik, liglig at umaapaw. So maraming salamat. Kung meron po kayong katanungan, babasahin ko po ang inyong mga katanungan, brothers and sisters, no? Ito po, magbasa po tayo. Yung inyong mga katanungan, no? Iaangat ko lang po ng kaunti. Okay, medyo, ayan. Good afternoon, sabi ni Amerfield Brazil, no? Okay, ako po, okay po ang audio, sabi niya, no? Si Resli Balyos Carolino, okay po ang audio. Salamat. Sabi naman ni Maribel Sikyoko Burgos,
Okay, Eddie Gutierrez, okay po ang signal. Winnie Bonilla Ibe, salamat at nanonood ang ating kaibigang si Winnie Bonilla Ibe, no? Isa rin tong magaling na apologista, no? Ronald Talledo Valle, Romel Chol, good PM, sabi ng Pentecostal na si Jesus na rin ang Ama, ang Diyos na anak, katawang tao, Isaiah 96, ang basihan nila, ano po ang sabi doon, walang hanggang Ama. Yan po ay produkto ni Sabellianism, si Sabellius po, ang unang-unang gumamit ng heretical teaching na iyan, no? Si Sabellius po, yan, Sabellianism, si Sabellius, no? Yung tinatawag na Patripassianism, no? Na ginagamit din ng mga oneness Protestant church, no? Hindi po yan turo ng early Christian church. Yan po ang sagot Valle, no? Another, Glenn Rebuyas, God bless Bromel. I pray for CB that may God continues for this wisdom to all and your brother, God bless. Okay. Adrian Montayo Patangi, hello Bromel. Sabi ni Jason Shan, magandang gabi Bromel. Blessed day mga kaindi, no? Noe Dora, salamat kay Brother Noe. Nandito si Brother Noe Dora, no? Salamat sa inyo at patuloy nyo kaming sinusuportahan. Eddie Gutierrez, hello bro Noe. Ichi, Peng, Baginas, Miro. Bro, good evening sa iyo. Super linaw ang pixel mo ngayon, no? Wala kasing ulan, walang bagyo, kaya medyo maganda yung ating pixel ngayon, no? Ano pa? Sabi ni Rosales Antonio. Dong Torres, panghawakan at ipagtanggol. Salamat, Brother Noe. Okay. Ichi Peng Bagunas, Miro, Brother Melchor David Manalili po. Name nyo, bro. Yes, yun ang aking name. Melchor David Manalili, no? Ichi Peng Bagunas, Miro. Di po siya Brother Noe Dora. Di po siya Brother Noe Dora. Okay, no? Amen. Don Torres, John Benedict, Aimel Odera Cristo. So, wala po ba kayong mga katanungan, brothers and sisters? Wala po yata magtatanong sa atin dito. Mas maganda po siguro dun sa In Defense of the Truth natin, no? Maraming nagtatanong, no? So, maraming salamat sa inyo, mga ka-indi, lalo na sa patuloy nyong pagtangkilik sa atin, no? Super linaw po pala yung ating camera sa inyo. Salamat. Gawa siguro ng signal, no? Ilang araw po kaming naghihintay ng signal, no? Laging mas mabilis pang lumakad yung suso, no? Mas mabilis pang lumakad yung suso sa signal. Dati pagong, ngayon parang suso yung snail po, no? Kailan po next live, brother, regarding defense of our church? Baka sa Monday, no? Kasi by Sunday, meron kaming teaching doon sa Taguig, doon sa Hall of Justice na magti-teaching kami doon, no? Next, baka Monday siguro kami magla-live dito rin, no? Sa YouTube, sa ating page, no? Hindi pa kami binibigyan ng pahintulot ng YouTube na makapag-live dahil nagkaroon kami ng kaunting paglabag sa protocol na ibinigay ng YouTube. Echipeng, Beginners Miro, bro, okay lang ba yung salin ng Aramaic na English ng Bible? Yes, okay lang, walang problema, no? Lahat ng Bible, walang problema. Depende lang yan sa nagbabasa kung ano yung kanyang private interpretation, no? Walang problema sa Biblia. Ang problema doon sa private interpretation, no? Ichipeng, Baginas Miro, plain English. Okay, no problem, no? Bank account Promomel sa YouTube. Una-una, Ichipeng, wala akong bank account. No, kung gusto mo, sa Palawan, sa M. Luwilier, sa Western Union, bahala ka na, brother. Basta walang bank account si Brother Mel. Mahirap lang si Brother Mel, no? Don Torres, okay, sa Monday po. What time kaya, bro, para ma-anticipate ko po, no? Don Torres, 5 to 5:30 tayo magla-live by Monday, no? So, salamat sa inyo sa mga taong gustong tumulong ng material, financial, spiritual sa amin. Buong puso po namin yang gagantihan sa pamamagitan ng ating panalangin, no? Sa ating pamamagitan ng panalangin, ang tangi naming maihatid lamang na itulong sa inyo. Yung ipanalangin natin ang bawat isa, no? Salamat, Ichipeng Bagunas Miro, no? Wala pong bank account si Brother Mel. Yung iba nagbibigay po Pro Western, M. Luwilier, no? Yun lang po, no? Palawan Express, okay, no? Salamat din Don Torres, ganun din kay Ichi, no? Ganun din sa mga nanonood sa atin, maraming salamat. Napakalinaw pala ng ating audio, video ngayon, no? At ganun din ang audio, no? Salamat, binigyan tayo ng ating Panginoon ng magandang audio sa araw na ito at sa mga darating pang araw na may bigyan tayo muli ng ating Panginoon ng ganito kalinaw at kagandang audio video, no? Salamat po. Ban daw, hindi bank.
Okay, no? GCash po, meron kayo, Brother Don Torres. Hindi ko alam yung GCash na yan, no? Wala akong alam din sa mga ano yan, no? Ang alam ko lang yung cash, no? Kasi nagkakaskas ako ng katawan pag naliligo. Yun lang ang alam ko, yung kaskas, no? Nagkakaskas ako ng yelo, yun lang. Pero yung GCash, yung mga, wala po ako, no? Wala po akong ano diyan, alam sa mga ganyan, no? Kung gusto niyo po, yung si Sis Marilo Pascual Nicolas, siya po, baka alam niya yung mga bank account na yan o yung GCash na yan, no? Kaya nang sinabi ko po, yung iba po nagbibigay sa amin through Western Union, through M. Luwilier, through Palawan Express, no? So maraming salamat sa pagnanais ninyo na makapagbigay suporta material, financial, no? Hindi po namin i-mention yung mga name nyo rito. Ang tanging namin pagagawa ay ipanalangin at ipagdasal kayong lahat araw at gabi sa aming mga panalangin, no? So maraming salamat. Sabi ni Eching Peng Bagunas Miro, pag pinalad ako bro, pagandahin natin programa mo. Amen! Glory to God, no? Amen! Salamat sa Diyos. Glory to God. So muli, maraming salamat sa inyo. Kung sino po yung mayroon pang mga katanungan na dapat itatanong sa atin, ay magtanong po kayo sa atin, no? Salamat po sa inyong lahat. At thank you very much po, no? At sabi ni Ichipeng, pag pinalad po, pagagandahin ng programa natin. Salamat, amen, no, sa iyong pagnanais na makatulong sa ating programa. Actually, si Brother Mel po, nag-a-apostolate po ako through pumupunta ako ng Palawan, pumupunta ako ng Cebu, pumupunta ako sa kung saan hanggang doon sa Cagayan de Oro, nakarating ako, ini-invite nila ako, no? So, kahit po kung sa, gaya ni Jisian, si Jason San Roman, na nakarating na ako sa lugar nila, in-invite ako nila dyan, no? Okay, no? Salamat din, Jerome Dolara Kasipong, no? Salamat din sa iyo. Salamat at nandito ka. Pasensya ka na kung di ako nakaka-reply sa inyo ng mga ilang araw dahil gawa po nung signal natin, shutdown yung signal namin dito. No, hindi ko kayo ma-replyan, hindi ko kayo ma-text, hindi ko kayo makumusta, no? Basta ang hangad ko po ay ang inyong kaligtasan sa inyong lahat, no? Sama-sama tayong manalangin. Maraming salamat sa inyong muli sa panonood ng ating YouTube channel. Hindi lang po dapat si Brother Mel ang inyong susuportahan, no? Yun din pong ating mga vloggers, na mga maliliit na vloggers natin, na mga kapanalig natin na nagsisikap din ipagtanggol ang ating simbahang Katoliko, no? Sila rin po, suportahan din po natin sila para po sama-sama po nating ipinahayag ang katotohanan para sa ating simbahang Katoliko, no? Suportahan din po natin sila, no? So salamat sa inyong magandang hangarin para sa aming lahat, no? Maraming salamat po sa inyo. At ganoon din sa mga tao na nakita ko dito na nakakataba ng puso, no? Kahit na wala tayo sa YouTube channel, sinusundan pa rin nila tayo dito sa ating FB page live, no? Hanggang sa muli, hanggat hindi pa po naaprubahan ang pagbabalik natin sa YouTube channel, dito po tayo magkikita-kita sa ating live stream sa page natin dito, no? Dahil malapit na po yung Christmas, meron pong nag-sponsor sa amin, hindi naman po namin sasabihin yung name niya, no? Siya po ay magbibigay ng 1,000 sa mga pamilya na magpapadala sa amin ng picture through Messenger. Pagpipilian namin, ang tema ay The Family That Prays Together Stays Together, no? Magbibigay daw po siya kung sino pamilya na sama-samang nagdarasal, padadala niya na 1,000 pesos. Hindi po amin galing yung pera. Yung po ay bigay po ng sponsor po ng In Defense of the Truth, no? Na ibibigay doon sa mapipiling pamilya na sama-samang nagdadasal ng rosaryo, no? Abangan niyo po kung kailan po yon pag ibibigay doon, no? Magpadala na po kayo at aming pipiliin kung sino ang mapipili. Mayroon pong 1,000 pesos, no? Through, kung ikaw ay nasa Pilipinas, ipadadala namin through Palawan or through M. Luwilier. 1,000 pesos po sa loob ng 4 na linggo, no? Kada linggo may mananalo ng 1,000 pesos. Pambili ninyo ng pang Noche Buena nyo. Yan po ay bigay at promise po sa atin yan na nag-sponsor sa atin. Hindi na po natin i-mention ang kanyang name, no? Siya po ay talagang very cheerful giver, no? Akala ko noon, nagkamali si Brother Mel na sabi ko dati, karamihang mga Katoliko ay mga boksingero, no? Yung mga boksingerong ganyan, no?
Hindi po pala, marami rin pong Katoliko palang bukas palad. Nagkamali si Brother Mel, no? Kasi ang tingin ko dati, ang mga Katoliko ay boksingero. Ngayon, hindi ko na po sinasabing mga boksingero, kung hindi mga cheerful giver po sila, no? Hindi lang po natin sasabihin yung kanilang mga name, no? Maraming salamat sa inyo. Muli, ito po si Brother Melchor Manalili na nag-iiwang ng isang paalaala na patuloy nating ipagdarasal ang bawat isa, ganoon din ang bansang Pilipinas. Ganon din po ang maganda at mapayapang resulta ng eleksyon doon sa Amerika, no? Kung hindi man po palarin si Biden, malamang si Trump. Kung hindi palarin si Trump, malamang si Biden, no? Basta ang importante po, wala pong karahasan, wala pong masamang mangyayari sa lugar na kung saan ay napakainit po ng nagaganap na eleksyon. Ipagdasal natin po na pumili ang ating Diyos ng tunay na mamumuno doon sa Amerika. Yung pong karapat-dapat, yung pong pro-life at tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po yung nagpapakaan tupa, yung pala ay lobo, no? Si Lord, alam ni Lord kung sino ang ilalagay dyan. So maraming salamat sa ating lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita by Monday, makita-kita po tayo at ating itatapik kung papaano ang isang mananampalatayang Katolikong binyagan ay mayroong obligasyon na depensahan ang kanyang pananampalataya bilang isang Kristiyanong Katoliko. Muli, ito po si Brother Melchor Manalili na nagsasabing, tindigan ang tama, ipagtanggol ang katotohanan. God bless us all. Viva Iglesia Católico, Pro Deo et Ecclesia. Ave Maria, Gracia Plena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat din. Ganon din kay Ichipeng Begarnasmiro. Salamat sa iyong pagiging cheerful giver din. Salamat sa YouTube ba o dito sa FB? No? Sa FB page po, dito po, no? Yung YouTube natin, Ichipeng, no? Medyo naka ano pa tayo, naka-hold pa yung ating YouTube channel, no? Kasi nagkaroon tayo, nakapag-live kami dito ng bata na kinakailangan pala may accompanied ng adult. Kaya medyo ban kami ng, hindi natin alam kung kailan yung ban sa amin. Pero sa Facebook po tayo magla-live dito sa In Defense of the Truth, no? Pansamantala lang dito. Pag nagkaroon na ng go signal para makapag-live sa atin, awa ng Diyos na sana wag matagal yon, ay makabalik po tayo sa ating In Defense of the Truth. No, sabi, hello Bromel, magandang gabi, na ikaw lang pong itanong about sa heresiyang katuruan tungkol sa salita ng John 1:1, no? Na nasa puno Diyos nga salita, kumbaga plano or panukala, no? Unang-una, no? Yung plano o panukala na yan, Diyos mago, di masakat kagiit, no? Ang sasagot ko lang sa'yo, basahin mo yung ginagamit nilang Biblia na ginagamit ni kay Abriol, nandoon ang totoong paliwanag. Pinuputo lang nila yon, no? Yung panukala, yung salita, yung logos. At yung logos na yan, unang-una, filosofiya ni Plato. No, yung mga logos na ganyan, kasi isang kinuha yan. At saka yung isang, nakalimutan ko na isang, ano na yan philosophy na yan, yung philosophy na yan na logos. Nakalimutan ko na isang name, naalala ko lang yung kay Plato about yung philosophy ni Plato sa logos. At saka meron pa isa meron pang isa niya, nakalimutan ko lang yung name. Nasa isipan ko, hindi ko lang mabanggit, no? No? Ang salita ay Diyos, no? No, ang salita ay Diyos. Okay. Okay. Okay, so maraming salamat sa iyo, no? Sabi ni, no problem, bro, basta kaya kong tumulong, tutulong ako sa iyo. Salamat. Ichepeng Bagosmiro. Muli, maraming salamat. God bless us all. Mabuhay po tayong lahat. Amen. Hanggang sa muli sa araw ng linggo, sa araw ng Lunes, sa ganap na alas 5 ng hapon or 5:30. Magla-live pong tayong muli at lagi niyo pong abangan, no? Yung live natin na ito ay ilalagay po natin sa ating YouTube channel, no? Sa ating YouTube channel, nandoon po pati yung pagninilay araw-araw ni Sis Marilo Nicolas, ilalagay din po at i-upload po natin at doon niyo po mapapanood. Ganon din po yung pagla-live ng kanyang anak na tinuturoan namin mag-live tungkol sa mga buhay ng mga santo na mag-uumpisa na rin sa araw ng Sabado na accompanied niya na, no? I-video then i-upload po doon para mapanood niyo po yun, no? Supportahan po natin at pag po kami ay nakabalik na ron, doon po tayo makikita-kita at magla-live tuwing alas 3 ng madaling araw. Araw-araw po yun. Pagka nakabalik na po tayo, yung tinatawag nating pang madaling araw na pagnililay ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating partner na si Sis Marilo Nicolas Pascual. Maraming salamat po sa inyong lahat at maraming salamat po. Amen.
Amen. Salamat po. Thank you very, very much. Salamat. Sama ng anak ni Jesus. Bye-bye po. God bless. Okay. Hi sa inyong lahat na nanonood. Salamat sa magandang signal at magandang pixel, sabi ng ating mga kaibigan na nanonood. Amen. Amen. Hanggang sa muli. Viva Iglesia Católico. Ave Maria, Gracia Plena. Amen.